Today is Sunday, January 7, 2024. I-chart natin si Flea, Ali, FCG at EW. Tara! Unahin natin pag-aralan si Flea. Dito sa monthly time frame, kung titignan natin yung bigger picture, downtrend pa rin si Flea dahil patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs. But it doesn't mean wala nang opportunity dito. As you can see, pa-create siya ng lower high. Kaya, posibleng magbigay ito ng opportunity sa short term. Sa price niya ngayon, I might consider na attractive pa rin yung price niya. Yun nga lang, ang risk level nito ay medium at hindi ko pa makukonsider na low yung risk dahil downtrend pa ito sa bigger picture. Kaya kung long-term trader ka, hindi pa advisable pumasok. Pero kung short-term trader ka naman, pwede kang pumasok dito. I think makikitaan natin to ng pag-bounce. Next is Ali. Dito sa monthly time frame, kung pagmamasdan natin tong kandila, nakalabas na ito sa mga moving averages. Kung dati nagsaserve siya as a resistance, ngayon baka mag-serve na siya as a support, which is good. At kung i-observe natin tong mga moving averages, malapit na silang mag-crossover. So, may potential talaga na mag-change na ng trend si Ali to uptrend. So, any pullback might be an opportunity to buy, especially pag lumapit yung price sa moving averages. I think the best time to buy kay Ali is pag nag-pullback or pwede naman siguro mag-test buy ngayon at current price at mag-add na lang sa pullback. Tapos, mag-set na lang tayo siguro ng cut loss sa previous low bandito. Para protected pa rin yung capital in case na hindi tumuloy yung uptrend, no? Yun nga lang malaki yung risk. So, i-consider ko siguro yung risk level as medium. Next is FCG. Dito sa weekly chart, kung pagmamasdan natin, posibleng nasa sideways si FCG. Ito yung range. Resistance is 1 peso. At ang support naman is 0.4750. So, nasa malaking sideways si FCG. Ang tanong ngayon, posible bang bumalik sa support si FCG? Of course, no one can tell exactly kung anong mangyayari talaga. But what we can do is to try to predict the possible outcome. So, in my opinion, nasa big sideways si FCG at may possibility na maabot niya yung support, pwede rin hindi. Pwedeng ganito siguro yung movement or ganito. Pero ang tinitingnan ko talaga dito sa FCG, etong area na to. Kung titingnan natin, masasabi natin false breakout to, no? Pero in my opinion, nagpapakita yan ng strength in some point. Attempt kasi yan ng pagbasag ng resistance. So, may possibility na mag-attempt ulit siya na basagin yung resistance in the future. Of course, this is just an assumption, no? Wala pa rin assurance na hindi na magda-downtrend si FCG sa long-term view. Maigi pa rin na may trade plan na may entry, exit, tapos target price para manageable lagi yung risk. Next is EW. Dito sa weekly chart, so far mukhang maganda naman ang pinapakitang galawan ni East-West. Nag-recreate kasi siya ng higher highs and higher lows. So, i-label natin to as low. At ito naman high. Tapos, higher low. Tapos, ito naman higher high. So, yan, goods. Kasi, nag-create siya ng higher lows and higher highs. Tapos, i-zoom lang natin.
Kung pagmamasdan natin dito, nagkaroon ng retest dito na sa previous resistance. At ginawa niyang support dito, no. Pero mag-set pa rin tayo ng cut loss below support para protected pa rin yung capital in case na hindi tumuloy yung uptrend. Pero so far, sa ngayon kasi maganda naman yung price action ni East West. So pwede siguro to